That video is proof that a lot can change and happen in 2 years. At the time, I thought that video was harmless and it was just a trend. Have you ever heard of character development? Naalala ko yung tropa mo, yung attorney na ngayon, yung kasabay mong nakikipag-argumento sa akin nun. Nagkaroon din ng character development. Now, para naman mas mukhang sincere yung character development nyo, di ba? Ito para sa lahat to at least man lang admit ano yung mga mali nyo. Di ba? Hindi yung pag nakitaan ka ng ebidensya, ginagawa mo din dati yan eh. Nag-flop lang eh. Tsaka kayo magsusorry for, hindi ko ginawa kasi hindi gumana sa akin. Hindi ako kumita doon sa pagbabakla-baklaan ko eh. Diba? Nag-flop ako doon eh. Kaya na lang, kampi na lang ako doon sa mga soft. Diba? Admit nyo muna kung ano yung mali nyo para at least mukha naman totoo. Hindi yung kung kailan lang kayo nakitaan ng contradiction, doon nyo lang aaminin na ano. Have you ever heard of listening to the people around you? I made a total of 2 videos with that audio. Did I profit off of that video? Nope. Did I build my personality, my branding, and my entire content sa mga ganong klaseng video? The problem is you tried, but you failed miserably. Kasi nga, parang hindi naman katulad nila Tito Mars na hindi totoo. Di ba? I mean, yung naturalness kasi, medyo hindi mo kuha eh, yung pilantik. Hindi mo So, nag-fail ka doon sa attempt mo na perahan yung pagiging funny ng pagbabakla-baklaan. So, ang maganda kasi doon, at least nagpalit ka ng entrada and doon ka na lang sa ibang bagay. Para wag mo ang consistent. But, never say that you did profit of it. You tried but you failed. That's the better term. Sana po, instead of digging up old videos to try and discredit what we're saying, bakit hindi po natin i-call out yung mga taong hanggang ngayon, yun yung ginagawa? Ganito din kasi yung ginagawa ng karamihan na influencer. Gagawa sila ng kabalbalan, kamangmangan, katangahan. Tapos, pag nahuli ng mga tao, di ba, katulad ni Nico David, pag nahuli ng tao na yung kaplastikan, yung kahipokritohan nila, imbis na mag-sorry, gagawa ng apology kuno na napakasabaw, napaka-unsincere because unang-una, hindi nga nila mabanggit ko ano yung mali nila eh. Di ba? Tapos, after nun, parang wala na lang nangyari. Di ba? Parang back to normal. Parang hindi sila bayad, ganun. Di ba? So, bihira kang makakita ng influencer that would admit their mistakes. That would be intellectually honest. Diba? Wala naman akong problema sa mga nagkakamali. Lalo na pag hindi alam talaga. Siguro, nagkakaroon lang ng problema pag yung taong kausap mo is morally bankrupt and intellectually dishonest na hindi nila kayang tumanggap ng ibang tama kundi yung mga sarili nila hanggang sa umabot sila sa breaking point kasi nga mababawasan sila ng followers. Di ba? Hanggang sa umabot doon sa breaking point na yan at doon lang sila magsosorry kuno para lang mag-damage control. There you have it. Hanggang ngayon pinagkakakitaan ang pagbakla-baklaan. Hanggang ngayon minomonetize yung pagbabading-badingan. Kasi at this point, gusto nyo siyang maging okay. Gusto nyo siyang maging tama. Ano bang mali muna? Di ba? You're speaking of right or wrong, tama, mali. Ano muna yung mali sa pagbabakla-baklaan? Kasi kung yung mali lang doon, hindi gumana sa'yo. Kasi nga, hindi natural. Sa'yo yung hindi natural yung pilantik. Or hindi lang talaga attractive yung pagbabakla-baklaan sa'yo. So, sino may kasalanan doon? Diba? It's like blaming the actor
for a great role na hindi kayang gampanan ng aktor. Sino may kasalanan doon? Yung actor or yung role? Ito pustahan tayo. Like for example, nirevise natin, ginawa nating katawa-tawa yung hawak mo ang dick, hawak mo ang galaw. Sinong mas nakakatuwang gaganap nun? Ikaw o si Tito Abdul or yung dalawang nagbabakla-baklaan? 'Di ba? Most likely sila. Hawak mo ang dick, hawak mo. O, 'di ba? So, mas nakakatuwa silang gumawa ng ganun kaysa sa'yo. So, sinong may kasalanan nun? Huh? Kaya nyo nga po binabalik sa akin to. But it's not something that I do anymore. In fact, I only did it twice. Hindi ba mas magandang tanong dyan, o bakit mo ginawa? 'Di ba? Bakit mo ginawa? Ang gandang tanong yan. Bakit mo ginawa? Dalawang beses. So my call, along with the call of other content creators, still stands that if you are to monetize this and you are to wear the mask of being gay and you are able to take it off katapos, the least thing you can do is to try and fight for the same things that they're fighting for. I see what you did there. You want the payment of fighting their battle para lang makuha mo yung perks na nakukuha ng pagbabakla-baklaan. Eh what if yung pinaglalaban nyo mali? Gusto nyo pa rin ba i-adapt ng mga nagbabakla-baklaan yung maling pinaglalaban nyo? Isip-isip din, Gabe. Hindi lahat ng Pilipino kaya nyong utuin. Umpisa na ng pagtalino ng mga Pilipino. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. To join pride marches, to join protests, to listen to their struggles and echo their struggles, instead of wasting your time digging up old videos to try and discredit people.